breaking news po, Senator Ping Lacson may pasabog, binira at tinira po ito si Senador Amy Marcos dahil po sa mga birada kahapon na pasabog dito sa INC rally kagabi na talagang nagulantang ang buong mundo. So ngayon mga kababayan, tinawag ni Senator Ping Lacson si Senator Amy na pagtatraidor sa sariling bayan daw at ito ay hindi makapilipino dahil hindi daw ito ugali ng parang tunay na kapatid at hindi ito makapilipino. Mga kababayan, isang pagtatraidor ito sa bayan at sa Pangulo. Halaka, mga kababayan ko. Totoo kaya ito, mga kababayan, ang mga sinabi ni Ping Lacson na hindi makapilipino, hindi makabayan, sinisira ang bayang Pilipinas. Halaka, mga kababayan ko, ito na po. At Tito Soto may banat din. Sinabi na ito ay end na ng political career ni Senator Amy. Halaka, bumabanat na ang mga school bukol dito. Ito na po mga kababayan. Sir, we discussed Tanongin ko kayo, anong naramdaman niyo? Kung may kapatid kayong ganon, na pumunta sa Luneta Grandstand at ginanong kayo, anong magararamdaman niyo? Awa sa Pangulo. Ito ang naramdaman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nang napanood dito ang paratang ni Senador Amy Marcos. Kaugnay ito ng mga umunoy problema sa ugali at gawain ng kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangunahin na dito ang umunoy paggamit ng iligal na droga ni PBBM. Hindi ko siya kamag-anak, hindi naman kami close. Pero ang naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ako sa kanya. Imagine, the pain that he was undergoing, watching his own sister, lampasting him like that. Paliwanag ni Senator Ping, very un-Filipino ang ginawa ng senadora. Dahil kung mag-away man anya ang magkapatid, ay limitado lang ang usapan sa loob ng tahanan o naibubulong sa iba pang mga kapatid. Ngunit hindi sa harapan ng libu-libong Pilipino, lalo na sa isang religious gathering. Hindi natin ugali ang Pilipino na ganyan. Kaya natanggap. Tayo mga Pilipino, ganun di ba? Kasi masyado tayong closely, knit, di ba? Close-knit yung ating pamilya. So, pag may away magkakapatid, nire-resolve natin within the comprehensive or within the family circle. Pwede maisama yung mga lolo't lola, mga tiyahin, nire-resolve. Pero hindi ganyan. Para sa senador, isa lang ang nakikita nitong motibo ng presidential sister. Wala akong makitang ibang motibo other than politics. So sir, sa tingin ninyo, Which makes it even worse. Para naman kay Senate President Paano mga kababayan kung gustong isalba ni Senator Amy ang kanilang pamilya dahil sa pagkalugmok dito sa bisyo na ito at gusto talagang kunin itong si BBM at ibalik sa kanilang pamilya. Kasi nga ayon sa kwento ni Manang Amy, talagang nagbago na daw ang ugali ni BBM at hindi na daw niya nakakausap ito. Kaya hindi na daw alam ang mga nangyayari sa bansa, mga kababayan. So sabi ni Ping Lacson, ito ay hindi makapilipino, walang puso, hindi makabayan. Dahil sinisiraan ang Pangulo. Paninira lang daw ito mga kababayan. Paano masasabi ni Ping Lacson na paninira lang ito? Kapatid mismo ito ng Pangulo. Alam ba ni Ping Lacson ang mga dahilan ni Senator Amy? Paano nakakasiguro na paninira lang itong ginagawa ni Amy Marcos? Sa paglalahad po ni Amy Marcos mga kababayan, mula pagkabata pa hanggang magbinata ay problema na po itong si BBM na talagang positibo na gumagamit ng pulburon. So ayon dito kay Ping Lacson, hindi maka-Pilipino ito. Hindi makabayan. Bakit nung dinala si PRRD sa dahig, ipinahuli, ngayon nakakulong, makabayan ba yon? Mga kababayan ko, makabayan ba ang ginawa nila kay Tatay Digong?
So ngayon, nung nagsalita na si Amy Marcos, pagtatraidor na daw sa bayan ito. Hindi maka-Pilipino. Pagtatraidor daw ito ng isang kapatid sa isang pamilya. Dapat daw nire-resolve sa loob ng tahanan. Akala ni Ping Lacson kasi normal lang na problema ng magkapatid ito. Yung agawan ng lupa, pwedeng pag-usapan yun eh. Yung tampuhan ng magkakapatid, paano yung ganito? Meron nang humahawak sa di umano, mga kababayan. Hindi daw maka-Pilipino ang ginawa ni Senator Amy. Dahil siniraan niya ang bansang Pilipinas. Siniraan niya ang kanyang buong angkan. Itinakwil niya ang buong angkan niya. Parang ganun eh. Hindi maka-Pilipino daw eh. Yung ginawa nila kay PRRD, maka-Pilipino ba yun, mga kababayan? Ito ba ay makabayan? Yung pagpapahuli kay PRRD. So ngayon, mga kababayan, mas kilala pa nila si BBM kaysa doon sa sariling kapatid. Mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Kung wala namang problema sa paratang at aligasyon ni Manang Amy, ba't di mo i-suggest Ping Lacson mag-hair follicle test itong si BBM? Ikaw na mismo lumapit. O sabihin mo, kumpare, para mawala na yung issue na yan, hair follicle test na. Ba't di mo i-suggest kay Auntie Claire o Auntie Claire, sabihan mo yung amo mo, hair follicle test agad-agad para mawala na yung issue na yan. Kanina, sumagot si Manang Amy. Galit na galit dun sa reporter ng Net25. Gustong manakit. Ba't kailangan pa doon ng hair follicle test? Walang ganon. Ba't kailangan namin magpa-hair follicle test sa Pangulo? Ano kami, uto-uto? Kaya nga Auntie Claire, para matapos na itong problema ng akusasyon na ito, na sinasabi mong paulit-ulit, syempre, hindi naman kasi kayo sumasagot sa issue eh. Puro kayo pagtatakip, puro paulit-ulit din kayo. Ang mga Pilipino din gustong malaman ang katotohanan. Kung totoo ba o hindi. Magkasa kayo ng isang hakbang. Magpa-hair follicle test dyan sa EDSA Shrine. Dyan sa Luneta, sa Grandstand. Para makita ng buong Pilipinas, buong mundo na si BBM ay healthy at walang problema sa bisyo. O mga kababayan, ba't ayaw i-suggest ni Ping Lacson na magpa-hair follicle test? O para mawala na yung issue. Di ba mga kababayan ko? O si Tito Soto naman, babanat naman ito. Sinabihan si Senator Amy Marcos, ito na daw ang pagkasira ng political career. Either good or bad. O, tignan natin, mga kababayan. Defining its political career. Aba, nagsalita itong si Tito Soto. President Vicente Soto III, isa lang ang kanyang komentaryo. Maaari niya itong makasama o makabuti para kay Senador Amy Marcos. It could be the defining moment of her political career. Sa kabila ng issue, sinabi ni Senate President Tito Soto na sa tingin niya ay nananatiling stable o panatag pa rin ang gobyerno. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. So yan mga kababayan, ano naman sinasabi ng Tignan natin. Maniniwala pa ba tayo sa isang tao na tumatakas at nagtago at adyok katalagaping? Naku po. Sa Pilipino hindi ka naawa. Tignan nyo mga kababayan. May mas alam ka pa sa mismong kapatid. Tignan mo, mas may alam yung kapatid kaysa sa'yo. Yan dalhin sa mental. Sos, kuratong baliling. Sabi ng mga komento. Salute. Sir Ping, okay lang po iyon para makarami, para malaman ng mamayang Pilipino. Pinoprotektahan lang ng bansa. Good job, Amy Marcos. Nasa taas na lang bahala. Mas alam ng kapatid kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid. Kahit di sinasabi ni Amy, ramdam namin ang kabangagan niya, Ping.
Ang ganda sana ng paliwanag ni Ping Lacson kung masolusyonan niya ang kahirapan sa bansa. At least naikulong ang magnanakaw, pinagtanggol pa niya, ha 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 ha, koratong balimbing. Parang Cain at Abel sa Bible. Di ba? Ping, sangkot ka rin sa kaso noon, halaka. Bulok kasi ang administrasyon ngayon. Wala naman nangyari, puro investigasyon lang. Yan, di siya konsentidor sa kapatid niya. Good job, Senator Amy. Tignan niyo mga kababayan, mas marami pong naniniwala kay Madam Amy kaysa sa mga patutsada ni Ping Lacson, patutsada ni Sandro Marcos, patutsada ni Auntie Claire, na pati mga political analyst kinakampihan po nila at hindi sila naniniwala kay Manang Amy. Mas kilala pa nila si BBM kaysa sa sariling kapatid. O kayo mga kababayan, posible ba nagagawa-gawa lang ni Senator Amy itong mga revelasyon niya? Mga kababayan, sisiraan niya ang kapatid. Sasabihin yung hindi naman totoo. Mga kababayan ko, kayo humusga, kapatid niya po ito, sariling dugo niya. Ibig sabihin, para lang sa kapartido. Ito yung rason ni Auntie Claire na sinasabi niya, kaya nagawa ni Madam Amy dahil nadikdik na ang kanyang kapartido. Siniraan na niya at kung ano-anong mga aligasyon. Hindi totoo yung pulburon na yan. Sinungaling si Amy Marcos. O, tignan niyo mga kababayan, si Amy Marcos lang sinungaling ngayon. Hindi na nagsasabi ng totoo. Isinalba lang daw niya ang kanyang political career. So, ibig sabihin, si Madam Amy, hindi totoo ang kanyang mga sinasabi. Isipin nyo. Si Manang Amy na kapatid na sumabay, kasabay lumaki sa isang tahanan. Mula pagkabinata, mula baby si Bongbong Marcos, mula pagtanda. Ibig sabihin, nagsisinungaling itong si Manang Amy, mga kababayan. Sa tingin nyo, kaya bang gawin ni Manang Amy na magsinungaling at itakwil ang kanyang kapatid at siraan ang kanilang pamilya? O ginawa lang ito ni Manang Amy para isalba ang kanilang pamilya sa nangyayaring ngayon? Ibig sabihin, ginawa ni Manang Amy ito dahil sa pagmamahal sa isang kapatid. Hindi niya gagawin ito para isalba ang pangalang Duterte. Sa totoo lang. Hindi niya gagawin ito para isalba yung mga kapartido niya. Salungat po dito sa sinasabi ni Auntie Claire na kaya ginawa ni Manang Amy ito kasi nadidikdik na ang kaalyado niya kasi na dadawit sa mga anomalya ng flood control issue. Ibig sabihin, gagawin ni Manang Amy ito, Auntie Claire? Napakababaw naman na dahilan yan. Abogado ka ba? Ikaw ba ay nagsasabi ng katotohanan? Mas kilala mo pa si BBM kaysa sa kanyang sariling ate. 68-year-old na po. Si BBM, si Manang Amy, mas matanda ito. Mula pagkabata, mula isinilang ito, nakita ni Manang Amy Marcos. Ibig sabihin, mas kilala mo si BBM kaysa kay Manang Amy. Magsalita ka. Sasabihin mo dito, nagsisinungaling itong si Manang Amy. Naninirang puri lang ito. Fake news ito. Ganon din si Ping Lacson. Sinungaling daw si Manang Amy. Hindi daw makabayan, hindi makapilipino dahil siniraan niya ang kanyang sariling kapatid. Dapat daw resolbahin ito sa mga kamag-anak na matatanda. Kaya akala ni Ping Lacson, simpleng away magkapatid. Kasangkot na ang bayan dito . Kasangkot na ang mga Pilipino dito. O, kayo ang humusga. Tama ba si Ping Lacson na hindi makabayan, pagtatraidor sa bayan, hindi makapilipino? Bakit kailangan mong siraan ang kapatid mo dahil sa interes sa politika? Mga kababayan,
Yan ang bibigyan nyo ng reaction. Mag-comment po kayo. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.